Naisip nyo na ba kung anong kayang ikwento ng iisang araw lang tungkol sa isang buong bansa? Well, yan mismo ang gagawin natin ngayon. Susubukan nating buin ang larawan ng Pilipinas gamit lang ang mga nangyari sa loob ng 24 oras, particular sa araw ng Enero 22, 2026. So, yan ang malaking tanong natin, di ba? Mula sa politika, ekonomiya, hanggang sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Ano nga ba talaga ang pulso ng bansa sa araw na ito? Tara, simulan na nating alamin. At eto agad ang bubungad sa tin. Isang napakalaking balita sa politika. May lumabas na expose na nagdedetalye ng, bilyong-bilyong pisong halaga ng mga proyekto na sabihin na nating kaduda-duda. Pero, heto ang twist. Habang may umiinit na issue ng posibleng korupsyon, mayroon namang umarangkadang tagumpay sa ekonomiya. Nakalikom ang Pilipinas ng bilyon-bilyong dollars mula sa mga international investors. At yan, di ba, ay isang malaking boto ng kumpiyansa. At para kumpletuhin ang magkahalong kwento ng araw na to, isang paalala naman mula sa kalikasan. Hindi lang isa o dalawa, kundi daan-daang lindol ang natala. Ito yung nagpapakita ng mga hamon na totoong hinaharap ng mga Pilipino, malayo sa ingay ng politika at stock market. Sige, himayin natin to. Unahin nating silipin yung tinatawag nating pressure cooker ng politika. Kasi sa araw na to, talagang ramdam na ramdam ang init sa pinakamatataas na antas ng gobyerno. Parang naging abala ang sistema ng hustisya, ano? Imagine ninyo, mula sa presidente at vice-presidente hanggang sa mga mambabatas, sunod-sunod ang mga legal na hamong inihain. Kitang-kita dito kung gaano katindi ang tensyon sa gobyerno. At balikan natin yung nakakagulat na numero kanina, 721 bilyong piso. Ganyan kalaki ang halaga ng mga proyektong isiniwalat sa tinaguriang Cabral Files na di umano'y galing sa budget mismo ng DPWH. Napakalaking pera niyan kahit paano mo tingnan. At heto pa, isang direktang sipi mula kay Senador Bato de la Rosa sa mismong araw pa ng kanyang kaarawan. Yung sinabi niya, nagpapakita yan ng patuloy na debate tungkol sa soberanya ng Pilipinas laban sa kapangyarihan ng mga international courts tulad ng ICC. Isang napakakomplikadong issue. Okay, iwan muna natin ang politika at lumipat naman tayo sa ekonomiya. Kasi dito, isa na namang kwento ng magkasalungat na puwersa ang makikita natin. May mga dapat ikabahala, pero meron ding dapat ipagbunya. Dito, parang nasa sanggandaan ng ekonomiya. Sa isang banda, may mga babala. Sabi ng AMRO, baka bumagal ang paglago. Ang Bangko Sentral naman, nagpapahiwatig ng pagbabago sa pulisiya. Pero sa kabilang banda, may gintong oportunidad dahil ang Pilipinas ang magiging host ng ASEAN Summit. At kahit may mga ganyang pag-aalilangan, tingnan nyo to, nagtala pa rin ang bansa ng mga solidong panalo. Yung matagumpay na pagbenta ng $2.75 billion na bonds at yung $6.56 billion na export sales mula Indonesia, patunay yan na malakas pa rin ang tiwala ng mundo sa ekonomiya ng Pilipinas. Okay, so ang tanong natin ngayon, 'di ba? Sa gitna ng lahat ng ingay sa politika at mga numero sa ekonomiya, ano naman ang nangyayari sa buhay ng karaniwang Pilipino? Paano sila naapektuhan? Tingnan natin yung mga kaganapan sa ground level. Mahigit 400. Uulitin ko ha, 400 plus. Yan ang bilang ng sunod-sunod na lindol na yumanig sa Sultan Kudarat. Isang matinding paalala na para sa maraming kababayan natin, ang pinakamalaking kalaban ay hindi politika o ekonomiya, kundi ang mismong kalikasan. Pero, sa kabila ng mga hamong ganyan, meron ding mga kwento ng pag-usad. Tulad nito sa pabahay, nagkaroon ng kasunduan ang SHFC at LRA. Ang goal, pabilisin ang pagbibigay ng disenteng tirahan. Isa itong konkretong hakbang para sa isa sa mga pinakapangunahing pangangailangan natin. At hindi lang yan, tuloy-tuloy ang paggulong ng mga serbisyo at proyekto. May pondo para sa mga LGU, may suporta para sa pagpapatayo ng mga classrooms, inaprubahan na yung malaking proyekto ng kuryente sa Siargao, at may mga bagong scholarship pa. So makikita natin, gumagalaw pa rin ang mga bagay-bagay. So, ngayong nakita na natin ang lahat ng yan, anong larawan ang nabubuo? Kung pagsasamahin natin ang lahat ng magkakaibang piraso mula sa isang araw na to, anong ibig sabihin nito? Ang lumalabas, 'di ba, ay isang bansa na punong-puno ng tensyon. Isang bansa na parang laging may nag-aagawang puwersa. May gulo sa politika pero may pagkakataon para sa international leadership.
May hamon sa ekonomiya, pero may mga record-breaking deals. May mga sakuna, pero may pagunlad sa mga komunidad. May aligasyon ng korupsyon, pero may mga hagbang din para sa transparency. Kaya dito natin iiwan ang ating pagsusuri sa isang tanong. Sa paghaharap ng krisis at oportunidad, aling direksyon ang mas titimbang para sa Pilipinas? Aling agos ang mas hihila sa bansa patungo sa hinaharap? Isang tanong na binibigyan tayo ng araw na ito ng malalim na pagninilay.